Nag-adjourn ang sesyon ng Senado nang hindi tinatalakay ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang kauna-unahang Vice Presidente ng Pilipinas na inimpeach ng Kamara. Dalawang posibilidad sa impeachment trial, simulan nito kahit nakabreak na ang Kongreso kung mapagkakasunduan ng mga senador o di kaya magtapos ng midterm elections. Yan ang report ni Tina Panganiban Perez. The Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa Session Hall ng Batasang Pambansa matapos aprubahan ng mosyong iakyat na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago nito, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na may ika-4 na impeachment complaint laban kay Duterte na inendorso ng 215 na kongresista. Culpable violation of the Constitution, flagrant betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes ang grounds for impeachment. Kasama sa mga binanggit na umano'y pagkakasala ng bise ang pag-amin niya sa isang live broadcast na kumontrata siya ng papatay sa Pangulo, First Lady at Speaker. Ang paglustay umano niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. Pamimigay umano niya ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang pera at ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kasama rin sa reklamo ang umano'y pagkakadawit niya sa extrajudicial killings at umano'y paulit-ulit umano niyang pag-atake sa Administrasyong Marcos, kasama na ang paglahok sa rally na nanawagan sa Pangulong bumaba sa pwesto. Base sa rules ng Kamara, pwede nang idiretso sa Senado ang impeachment complaint kung may 1/3 o 102 na kongresista na mag-e-endorso rito. Una sa listahan ng mga nag-endorso sa ika-4 na complaint, si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, habang hindi pumirma si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Ang tatlong impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na itatransmit sa Senado, kundi sa archives na lang ng Kamara. Bagamat impeach na si Duterte, hindi siya maaalis sa pwesto dahil magkakaroon pa ng impeachment trial. Mag-aalas 5 ng hapon, dumating sa Senado si Velasco. Tinanggap ni Senate Secretary Ray Bantug ang mga dokumento at ito-turn over niya ito sa liderato ng Senado. Kailangang maisama ang impeachment complaint sa agenda at mabasa sa plenaryo. Yun nga lang, huling araw na ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, bago ang mahigit 3 buwang break para sa eleksyon. Depende na po sa Senado yun. We will respect whatever decision they have. Pero yun po, it's their constitutional duty to act on this. Meron daw possibility na sa June pa nila maaksyonan dahil nga naka-break? Pwede rin po, pwede naman sila mag-convene ng court even during the break, no? Because this is a non-legislative function of the Senate. Base sa rules of impeachment ng Senado, si Senate President Chis Escudero ang magpe-preside sa impeachment proceedings, habang tatayong mga judge ang mga senador. May kapangyarihan din ang impeachment court na magpatawag ng mga witness. 11 kongresista naman ang itinalagang prosecutor ng Kamara na haharap sa impeachment trial. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng bise sa pag-impeach sa kanya ng Kamara. Pero sa mensahe ng Office of the Vice President sa media, sinabing may karapatan ng bise na magdesisyon kung kailan siya sasagot. Noong Disyembre, sinabi niyang mabuti na rin at naihain ang mga impeachment complaint para masagot niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang ilan din sa mga alegasyon sa impeachment complaint, dati na niyang itinanggi.
Tinawag naman ni Representative Paulo Duterte na desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Political persecution umano ang pagmamaniobra ng ilang mababatas sa pangunguna umano ni Representative Janet Garin para makakalap ng pirma at mapabilis ang wala umanong basehang impeachment case. Sagot ni Garin, malisyoso ang alegasyon ni Congressman Duterte. Sino raw ba siya para maniobrahin ang kanyang mga kasamahan? Nagkaroon daw ng isang party consultation kung saan pinag-usapan ng impeachment. Pumirma raw siya dahil sa kanyang constitutional duty. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.